What if sabihin ko sa'yo na originally na si Minato Namikaze ang 4th Hokage nga dapat ang magiging pinakamalakas na shinobi sa buong Naruto series at hindi ang 1st Hokage na si Hashirama at rival nito na si Madara? And what if sabihin ko rin sa'yo na originally gagawa nga dapat ng mas malalim na story ang author ng Naruto na si Masashi Kishimoto tungkol kay Minato Namikaze at Namikaze clan na hanggang ngayon nga ay isa pa ring misteryo. Pag-usapan nga natin yan sa videong ito. Pero bago yan, pakipindot nga muna ng follow at subscribe button kung interesado ka sa mga ganitong klaseng videos. So sa buong Naruto universe nga maraming misteryo na hanggang sa ngayon hindi pa rin nga nalilinaw at naipapaliwanag sa atin. Isa na nga sa mga misteryong ito ay ang karakter ni Minato Namikaze, ang ama ni Naruto na hinirang bilang 4th Hokage noong kapanahunan ng original Naruto series o mas kilala bilang Kid Naruto season. Ilang beses nang pinaulit-ulit sa atin na ang goal nga nitong si Naruto ay maging isang Hokage. Nahihigitan nga ang lakas at galing ng 4th Hokage. So imbis nga na ang 1st Hokage na si Hashirama ang dapat lampasan nitong si Naruto dahil alam naman natin na sa Naruto Shippuden nga or at least mula ng 4th Great Ninja War itong si Hashirama nga ang itinuring na pinakamalakas na ninja sa buong mundo at obviously mas malakas nga siya kaysa kay Minato. Pero kung ganun, bakit laging si Minato ang naging overrated at kinatakutan sa OG at early arcs ng Naruto Shippuden at hindi si Hashirama? Natatandaan nyo ba noong panahon na sumugod nga si Orochimaru sa Konoha at isinamon ang mga Hokage gamit ang Edo Tensei laban sa 3rd Hokage na si Hiruzen? Doon nga kung mapapansin natin, noong ipinakita nga ni Orochimaru ang kabaong ng 1st at 2nd Hokage, okay nga lang kay Hiruzen na kalabanin niya ang 1st at 2nd Hokage. Pero noong nakita nga niya yung pangatlo which is the 4th Hokage, agad nga siyang narattle at natakot dahil siguro overpowered character nga ang 4th Hokage. Si Minato yung kinatakutan ni Hiruzen, hindi ang 1st at 2nd Hokage. Dahil nga siguro during the OG Naruto series, hindi naman talaga intended ng author na si Kishimoto na gawing overpowered character ang 1st Hokage na si Hashirama. At originally, mas malakas nga itong si Minato kaysa sa mga nakaraang Hokage. Mayroon ngang kasabihan itong si Masashi Kishimoto na author ng Naruto na sinabi rin nitong si Kakashi Hatake sa Naruto series. Ito nga ang katagang the next generation will always surpass the previous one. It is one of the never-ending cycles in life. Which is totoo naman kahit sa totoong buhay. Marami nga tayong alam ngayon sa kasalukuyan na hindi alam ng ating mga ninuno at mga kinanunuan. At marami rin tayong alam gawin na hindi nila kaya. At dito nga sa Naruto, nag-a-apply nga yung philosophy na yan. Dahil dito nga sa Naruto, yung mga next generations ng ninja, nalalampasan nga yung mga kayang gawin ng previous one o ng mga lumang ninja. For example, kung paglalabanin nga natin ang New Team 7 na si Boruto, Sarada at Mitsuki laban sa Old Team 7 na batang Sasuke, Naruto at Sakura, automatically mananalo nga ang New Team 7 na si Boruto, Sarada at Mitsuki. Itong Genin Boruto nga kasi nakilala natin sa kasalukuyan, kaya nang makipagsabayan sa mga Kage level na kalaban. Kaya din niyang gumamit ng Wind, Lightning and Water style jutsus. Unlike Naruto noon na Shadow Clones at Rasengan lang yung kayang gawin. Ganon din si Sarada, meron nga siyang 3 Tomoe Sharingan sa manga as a Genin. At meron din siyang super strength na namana niya mula sa kanyang ina na nagmula nga sa kanyang perfect chakra control. Habang si Mitsuki naman matindi rin ang galing pagdating sa lightning style, wind style at meron nga rin siyang perfect sage mode. Kung ikukumpara natin yan sa old generation na Team 7, walang wala yung old Team 7. Kahit sabihin mong nandyan pa yung kapangyarihan ni Kurama na hindi nga kayang kontrolin ng batang Naruto, hindi pa rin nga niya kayang talunin ang batang Boruto na may karma. So malinaw sa atin na the next generation will always surpass the previous one. Yan din yung dahilan kung bakit nalampasan ni Naruto at Sasuke yung kanilang predecessors na si Uchiha Madara at lakas ni Hashirama Senju. So ngayon itong era naman ni Boruto yung may obligasyon na lampasan yung era ni Naruto. So balik tayo kay Hashirama na hindi nga intended ng author na si Masashi Kishimoto na gawing overpowered. Kung mapapansin nga natin noong nilabanan ng 1st at 2nd Hokage na Edo Tensei ang 3rd Hokage na si Hiruzen, yung wood style nga na ginagamit ni Hashirama doon hindi naman ganon katindi at kahindik-hindik yung lakas. Napaka-normal ninja shit lang yung pinakita doon ni Hashirama. Impressive pero hindi naman sobrang sobra. Nung unang beses ko ngang napanood yung laban na yon, feeling ko mas malakas pa rin pala ang 3rd Hokage kaysa sa mga nauna. Oo, alam ko na hindi naman 100% yung kapangyarihan ng Edo Hashirama at Edo Tobirama that time. Pero ramdam ko pa rin naman na hindi talaga sila designed para maging OP o overpowered during the Kid Naruto season. While itong si Minato, matindi yung overrating sa kanya dito. Tulad nga nung tinakot ni Hiruzen si Orochimaru na gagamitin niya ang jutsu ng isang bayani na nagligtas sa buong Konoha
noong panahon na umatake ang Ninetales. Dito nga ay kinilabutan at natakot si Orochimaru, pero noong nanonood siya ng laban ng first at second Hokage against Hiruzen, pangiti-ngiti nga lang dito si Orochimaru na parang hindi masyadong big deal yung lakas ng first at second. Also, noong time nga na tagumpay na nahanap ng batang Naruto at Jiraiya si Tsunade upang siya ay umuwi sa Konoha para maging 5th Hokage, na kung saan makikita nga natin na nag-uusap sila sa loob ng isang restaurant. Matindi rin yung praises na ibinigay ni Tsunade at Jiraiya sa 4th Hokage. Sinabi nga dito ni Jiraiya na wala daw kahit sino ang pwedeng maikumpara sa 4th Hokage. Walang kahit sinong pwedeng maikumpara sa 4th Hokage. Yan yung sinabi dito ni Jiraiya. Lahat daw iwan. Bilang isang shinobi, isa nga daw one of a kind itong si Minato. So ini-indicate talaga dito sa OG Naruto series o Kid Naruto series na itong 4th Hokage nga talaga ang pinakamalakas sa lahat. At sa Naruto Shippuden nga noong nilabanan nga ni Naruto si Kakuzu gamit ang kanyang Rasengan at Edo Tensei, binanggit niya rin doon na siya nga daw ang tanging ninja na hihigitan pa ang 4th Hokage. So mula nga sa simula ng storya ng Naruto hanggang sa early arcs ng Naruto Shippuden, lahat tayo ay na mind conditioned para maniwala at kilalanin si Minato bilang pinakamalakas na ninja sa kasaysayan ng Shinobi World. Sa isang interview noong March 2008, isa sa mga interviewer ng Shonen Jump ang nagtanong ng questions dito kay Kishimoto. Isa na nga sa mga tanong na ito ay yung tanong na while we're at it, could you please tell us if Minato was the strongest shinobi that ever lived? So andito na nga rin po tayo, masasabi niyo po ba sa amin, sa lahat ng fans at audiences ng Naruto, na si Minato ang pinakamalakas na ninja na nabuhay sa mundo? Yan yung tanong at ang sagot naman ni Masashi Kishimoto, it is a tricky question. As far as dead shinobi goes, then yes, he is the strongest. I'd say that Sandaime shares the same number 1 spot with him. As far as the living shinobi goes, well, without going into many details, I have to say no. There's a couple of shinobis way stronger than him. Translated in Tagalog, isa nga daw itong tanong na mahirap sagutin. Pero kung ang pag-uusapan nga daw ay mga patay na ninja o shinobi, masasabi nga daw niya na ang pinakamalakas nga daw ay si Minato. Magkasing lakas daw sila ng Sandaime o Third Hokage na si Hiruzen. Pero sa mga buhay na ninja nga daw hindi nga daw niya masasabi dahil may mga mas malakas na ninja nga daw na ninja sa kasalukuyan na nalampasan na nga ang henerasyon ni Minato tulad nga ni Sasuke, Naruto at iba pa. So kumpirmado nga mismo ni Kishimoto na itong si Minato nga ang pinakamalakas na Hokage. Mas malakas pa kay Hashirama, mas malakas pa sa kahit kaninong Hokage. Ang katapat lang daw ni Minato dito ay ang third Hokage na si Hiruzen. Pero ano yung nangyari later on sa storya? Bakit may mga ninja na mas malakas pa kay Hashirama? Bakit na-reintroduce ang first Hokage bilang God of Shinobi na mas malakas sa lahat? Well, malaki ang chance na nagkaroon nga ng conflict sa plot story ng Naruto dahil alam naman nating lahat na kahit siguro gaano kakatalino at gaano kakagaling magplano ng isang bagay, may chance pa rin na magkamali ka kahit konti. Yan nga siguro yung nangyari dito kay Kishimoto. Dahil oo, bilang author, pinlano niya ng mabuti yung kanyang storya. Nung una nga ay pinlano niyang gawing pinakamalakas na ninja itong si Minato, pero at the same time, pinlano din niya na ilabas si Uchiha Madara bilang huling villain o antagonist na kakalabanin ng mga bida sa Naruto series. So sino nga ba yung Hokage na nabuhay noong panahon ni Madara? Syempre si Hashirama at Tobirama, di ba? Kaya nga ang ginawa dito ni Kishimoto, inabandon na nga niya yung ideology na itong si Minato nga ang dapat maging pinakamalakas sa lahat. At dito nga nagsimulang ipakita sa atin ni Kishimoto na itong si Madara at Hashirama nga ay higit na mas malakas sa kahit kaninong ninja na nabuhay sa mundo. Pero bakit nga ba ito ginawa ni Kishimoto? Most probably, dahil sobrang laki kasing arc nga itong Fourth Great Ninja War. Isa nga ito sa mga pinakamagandang arc sa buong history ng lahat ng anime. Ito nga yung isa sa mga pinaka-enjoyable talaga na arc sa lahat ng anime na napanood natin. Kaya nga siguro, low-key, shinift paunti-unti ni Kishimoto yung pagiging overrated ni Minato papunta kay Hashirama. So naging malakas lang talaga itong si Hashirama para bumagay sa plot story ni Madara Uchiha. At mahalagang piece nga kasi para sa storya ng Naruto ang rivalry ni Hashirama at Madara dahil ito nga rin yung isa sa mga nagbigay ng pundasyon sa rivalry din ni Naruto at Sasuke na maglilid nga sa Kaguya Otsutsuki arc at origins ng ninja na si Kaguya at Sage of Six Paths, na kung saan ang Sage of Six Paths nga at kapatid niyang si Hamura ay may mga reincarnates nga na si Ashura at Indra. Din itong si Indra at Ashura nga nagkaroon din ng predecessors na si Madara at Hashirama na magtutuloy ng rivalry at conflict, din sumunod naman sa kanila yung rivalry ni Naruto at Sasuke. So kung nawala nga yung rivalry sa pagitan ng mga reincarnates, magiging boring nga yung Fourth Great Ninja War o Shippuden in general. Kaya siguro naging willing si Kishimoto na abandonahin itong pagiging strongest Hokage o strongest ninja nitong si Minato. At bukod pa nga dyan, sa parehong interview nga, dito rin natanong
na dahil nga daw nagpakilala na o naipakilala na si Minato bilang ama ni Naruto, naiisip daw ba ni Kishimoto na mas ipakilala pa si Minato kung sino siya at saan siya nagmula? Sumagot nga dito si Kishimoto at sinabing, yes, definitely. Actually nga daw, marami pa daw siyang gustong i-reveal sa atin tungkol sa Yondaime Hokage. Pero mas kailangan daw niyang pagtuunan yung development ng ibang characters at mga laban na kailangan pa nilang gawin at tapusin. So originally, binalak talaga nitong si Kishimoto na gawan ng backstory itong si Minato na kung saan may explain nga sa atin kung ano nga yung Namikaze Clan at sino sila. Pero isa na nga rin sa dahilan kung bakit hindi ito nangyari dahil na pressure itong si Kishimoto ng Shonen Jump releases. Masyado ngang rushed o nagmadali din si Kishimoto na gawin o tapusin ng storya at kulang nga yung oras para gumawa pa ng extra backstory kaya hindi ito natuloy. Pero ayon nga din sa mga theory ng iilan sa Reddit at YouTube, siguradong kahit ipakilala naman sa atin ang mga magulang ni Minato, most probably patay na nga daw ang mga magulang ni Minato dahil wala ngang ibinigay na hint sa atin na buhay pa ang mga magulang ni Minato sa storya ng Naruto. Dahil kung buhay nga ang magulang ni Minato, siguradong aalagaan nga nila si Naruto na kanilang apo. Pero hindi, kaya tama nga siguro ang theory na ito. Ano ang thoughts nyo sa ating content for today? I-comment nyo lang sa ibaba and don't forget to like para mas kumalat pa ito. Gusto mo bang makilala ang ninja na kinatakutan at tumalo kaya Shirama Senju na first Hokage? Pindutin mo lang ang video sa screen.